11 sign na hindi mo kailangan magpa-check up, magpa-laboratories at sigurado kang malusog ka o healthy. Doc Nan, Holistic Medicine Health Coach Doctor. Nakaugalian na natin na gusto natin maayos yung katawan natin. Sa madalit salita, masiguro, especially kung may pera tayo, gusto natin, secure natin yung kalusugan natin. Lahat ginagawa natin, nagpapalaboratories tayo, nagpapacheck up, may mga annual examination, kung pwede nga, monthly pa. Pero, ito nga ba yung pinaka-best way para masiguro natin na healthy tayo? Pero bakit yung mga mayayaman, nagkakasakit pa rin kung ito yung tamang paraan na masiguro na healthy yung katawan natin? Huwag po tayong malito kasi itong katawan natin na to, nakadesign po ito na kaya niyang alagaan yung sarili niya. Kailangan ibigay lang natin yung pangangailangan niya. Ito yung 11 sign o palatandaan ng katawan natin o body language natin para masiguro natin na tayo'y healthy at wala tayong dapat ikatakot. Number 1, kung ikaw ay flexible, meaning nagagawa mo yung mga ginagawa mo kahit nung past 10 years pa. At mapapanatili mong flexible yung katawan mo, elastic ka, kung consistent ka o regular ang exercise mo. So, ang ibig sabihin, kailangan i-maintain natin ang exercise kung gusto mong mapanatiling malusog yung katawan mo at mapanatiling flexible ka. Number 2, magandang tulog. Dapat palagi maganda yung tulog mo. At least kung adult ka, nakaka 6 to 8 hours ka. Kulang sa tulog, masama sa katawan natin. Sobra sa tulog, masama pa rin. Meron po tayong mga tips kung paano tayo makakatulog ng mahimbing at bakit hindi tayo nakakatulog. Nandito rin po sa ating YouTube channel. Ilalagay ko po sa baba yung video link patungkol sa tamang pagtulog. Number 3, hindi ka nagmamanas. Bakit tayo nagmamanas? Kasi puro yung blood circulation ng katawan natin. Ibig sabihin, ito yung sign na kailangan mo talagang malaman, maintindihan, ma-check kung bakit ka nagmamanas. Maaring sa exercise, maaring may mga naiipitan tayong ugat, marami pong dahilan bakit tayo nagmamanas. Pero yun nga, kung tama po yung pag-aalaga ng katawan natin, may iwasan natin yung pagmamanas. At isa ito sa paraan para masiguro mong healthy ka. Number 4, hindi ka namumutla at hindi ka rin naninilaw. Ibig sabihin, ang ganda ng aura ng skin mo. Namumutla, bakit? Kasi maaring kulang ka sa dugo. Pag kulang sa dugo, magiging poor yung blood circulation. Marami kang mararamdaman. Kapag naninilaw ka naman, pwede may problema ka sa atay or merong mali sa katawan mo na dapat mo ring maintindihan at malaman kung paano. So, dapat lang tama yung pag-aalaga natin sa katawan para maiwasan natin magkulang yung dugo at manilaw yung balat natin. Number 5, napaka-importante po nito, dapat namomonitor natin yung ating pagdumi, yung kulay ng dumi natin. Dapat po light brown or brown, meaning na-digest po ng tama yung pagkain natin. Or yung pag-absorb ng nutrition sa katawan, yung process sa katawan natin maayos. So, ibig sabihin, maganda po yung waist natin. Isa itong indicator na maganda yung katawan natin kapag tama yung waist natin o maayos. Parang sasakyan. Pag sobrang usok, ibig sabihin, hindi natutunaw o hindi masyadong nasusunog yung gas. The same thing sa ating katawan. Kung maganda yung dumi natin, ibig sabihin na pakinabangan ng husto ng katawan yung kinain natin. Number 5, yung ihi natin, dapat light yellow ang kulay. Kailangan natin to i-maintain. Bakit? Ito yung indicator na normal yung flow ng katawan natin. Nagtatrabaho ng tama yung sistema, especially yung kidneys natin. Kapag madilaw po yung ihi natin,
maalarma po tayo. Ibig sabihin, natutuyo o nagiging dehydrated tayo. Pag na-reach natin yung level ng dehydration, ang kasunod po dyan, may mga symptoms na tayo. Yan yung pananakit ng ulo, pamamanhid ng katawan, pananakit ng katawan, pwede kang magka-UTI. So marami pong makukompromiso sa katawan natin kapag ang ihi natin ay naging dilaw. At ganun din, hindi rin natin pwedeng puntahan yung ihi natin na transparent o parang tubig na lang. Ibig sabihin po nito, maaari rin po tayong ma-dehydrate. Bakit po? The same thing, madilaw yung ihi at clear yung ihi, pwede tayong ma-dehydrate. Dahil kapag umiihi na po tayo ng maputi, ibig sabihin, yung nutrition, particular yung sodium o electrolytes ng ating katawan, na di-discharge natin. So, pwede tayo magkaroon ng electrolytes deficiency, especially ang sodium. So, napaka-importante po nito. Kaya, dapat ma-maintain natin at ma-balance natin mismo kailan tayo dapat inom ng tubig at kailan tayo hindi dapat inom ng tubig. Meron po tayong videos, playlist patungkol sa tubig para mas naintindihan po natin yung tamang pag-inom ng tubig. Number 7, 2 to 3 times kung dumumi o tumai sa isang araw. Pwede rin naman 1 time. Pero, depende po sa kinakain natin. Lalo na kung mga unhealthy yung kinakain natin. Dapat, mas marami pong ways yan. So, dapat mas marami tayong dinudumi. Kung healthy yung mga kinakain natin, kahit at least once a day. Kasi bakit po? Pag healthy po yung food natin, konti lang yung waste. Kapag unhealthy, ang dami. So, dapat, the more unhealthy yung nakakain natin, the more na marami tayong beses o marami tayong idinudumi. So, kung baligtad ang nangyayari sa'yo, hindi ka masyadong dumudumi, tapos, unhealthy yung pagkain mo, tandaan po natin, ang waste po o dumi ng tao is basura. Basura, ano pong dapat? Mas na itatapon, na ilalabas natin sa katawan natin yan, mas kondisyon, mas maganda yung katawan natin. Katulad po ng bahay natin. Di ba ayaw natin ng may basura? Gusto natin na itatapon natin ang gusto. Ano nangyayari sa basura? Kapag iyan ay nagtagal sa bahay natin, di ba nabubulok, inuuod, bumabaho. The same thing sa katawan natin. Pag matagal kang nai-stack yung dumi, pamamahayan po yan ng mga bakterya. Isang dahilan, dyan po lumalabas yung mga problema natin sa colon, partikular ang cancer. Kasi nga po, basura yan, naiipon, habang tumatagal, nabubulok. So, masisira po. Number 8, pain. Natural lang po, nagkakaroon tayo ng mga body pains sa iba't ibang klase ng katawan natin. Kasi marami po tayong mga ginagawa araw-araw, maraming pathogens or maraming kalaban yung katawan natin. Natural lang, makaka-experience tayo ng pain. Pero dapat po ang body pain, kahit saan man yan, saglit lang. Hindi tumatagal, hindi permanente, at hindi laging paulit-ulit. No? So, ibig sabihin, meron man nangyayaring hindi tama sa katawan natin, alam din ng katawan natin i-manage o itama. So, hindi po masamang magka-pain, normal yan. Abnormal kung wala kang mararamdamang pain sa katawan. Wala pong ganung tao, lahat na yung mararamdaman. Pero dapat, saglit lang. Number 9, yung mga kati-kati sa katawan, particular sa mga nakatago. Ito yung isang indicator ng toxicity. Madumi na yung blood natin. Lalo na kung lalabas pa yan sa buong katawan natin. Mga allergies na paulit-ulit, pabalik-balik. Meaning, sobra na pong dumi ng dugo natin, lumalabas na sa balat natin. So, yung tamang lifestyle pa rin po ang keys at routine. Kung paano natin mapapanatiling wala tayong mga kati-kati sa katawan. Lalong-lalo na yung mga pagkaing madudumi sa katawan natin. Yan yung isang dahilan bakit napupuno ng dumi yung katawan natin.
Okay naman na nakakakain tayo ng mga bawal. Pero dapat, alam nating linisin yung katawan natin. So, isang indicator yan na maalarma ka pag yung mga kati mo sa katawan, yung mga kung ano-anong lumalabas mo sa balat, paulit-ulit lang at hindi gumagaling. Tandaan po natin, kahit ano pong ilagay nating cream o para dyan, kahit mga antibiotic pa, hindi po galing sa labas yung problema. Galing po sa loob. So, detoxification po yung kailangan natin. Nandiyan din po sa mga videos ko. Sana lang bukas puso at isipan nating panoorin para mas maintindihan natin. Kasi po ang kalusugan, education yan. Hindi inuutos, dapat matutunan. Number 10, good mood. Dapat palagi maganda yung mood natin. Hindi naman siguro may iwasan na kahit paano iinit ulo natin. Minsan, may mga mood tayong hindi maganda. Pero dapat, lamang yung consistent, maayos yung mood natin. Kasi, ibig sabihin kung tama yung ating routine, tama yung ginagawa natin sa katawan natin, stress-free tayo. Maganda lagi yung mood natin. So, pag maganda yung mood, ang control ng buong katawan natin nasa isip. So, pag relax ang isipan natin, ang ganda po ng movement, ang ganda ng command ng brain, ang ganda po ng trabaho or ng circulation ng blood or ng overall function ng katawan natin. Kapag ang good natin, maganda. At number 11, dalawa na po ito, pagsamahin na natin. Hindi palaging nauuhaw at hindi palaging ihi ng ihi. Meaning, pag hindi po tayo palaging nauuhaw, yung katawan natin, enough yung water. Ibig sabihin, tama yung pag-hold ng katawan natin sa pag-ihi natin. Hindi mataas yung glucose level natin o wala kang dapat pangambahan na kung ano-anong sakit, especially diabetes, kung hindi ka palaging nauuhaw. So, importante po dito yung itinuturo natin. Paano ang tamang pag-inom ng tubig? Meaning, kapag ikaw ay ihi ng ihi, the same thing. Hindi po naho-hold ng katawan natin yung tubig sa katawan, kaya ang resulta, hindi ito nahahawakan ng tama. Dito po papasok yung ating itinuturo palagi na ang tubig nating iniinom consistently o palagi. Kapag hindi yan mga galing sa bukal o sa mga natural resources, galing na sa mga processed water, refilling station, dapat po lagyan natin ng electrolytes. Ano po yan? Yan po yung rock salt, yung natural na asin na ikinabuhay ng tao ng libu-libong taon. Dahil pag meron pong asin yung tubig natin, nahahawakan po ito ng tama ng katawan, gumaganda yung blood circulation, at number 1 po, na kailangan ng katawan o humahawak sa katawan yung electrolytes. At napakaraming function sa katawan natin kapag nilalagyan natin ng asin. Mabuti pa yung baka, hindi makainom ng tubig kung walang asin. Kasi instinct po nila yun. So sa ating mga tao, kailangan maituro ito na napaka-importante po nito sa katawan natin. Huwag po natin katakutan ang asin dahil ito po yung ibinigay sa atin ng Panginoon at ito yung ginagamit ng tao. Libu-libong taon na noong unang panahon wala pong mga sakit na kung ano-ano dahil sa sinasabi nilang maalat. Kilala po yan ng katawan para yung tubig pag sobra ilalabas. Dapat lang mas maintindihan natin kaya may mga videos po tayo patungkol sa tubig na may asin. Kailangan lang bukas ang isipan natin. Kapag nagagawa po natin ang tama kung paano natin inaalagaan ang katawan natin at ibinibigay natin yung para sa katawan natin, wala po tayong dapat ikatakot. Simpleng tanong lang po ang iiwanan ko sa inyo. Paano nabuhay ang mga tao noong unang panahon na umaabot ng hundreds and hundreds of years na wala naman doktor, walang hospital, walang gamot at walang mga laboratories? So, ano yung pinaka-best way para gayahin natin kung paano nabuhay ang mga tao noon? Kung paano po nabuhay noon at ngayon parehas lang. Kailangan lang natin gawin natin yung best natin sa pinaka-natural na paraan. Hanggang sa susunod, Doc Nan.
Ops, bago ka mag-skip, para hindi maligaw o magkamali sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama, tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao, ang Bible. Mag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.